Praise, praise God. At muli ay magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Isang mapagpalang araw mula sa ating Panginoon. Amen. At alam ko na tayong lahat po ay pinagpala ng ating Panginoon. Praise God. At nalulugod ang ating Panginoon dahil sa araw na ito ay binigyan natin siya ng oras, panahon upang siya ay papurihan at pasalamatan. Amen. Praise God. At welcome po sa mga first timer. Ating hindi yan, ayan. Atin na rin dito, ating mga visit. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo. Time check is 11:05 na pala. So next time po, adjust po natin yung time natin. Praise God. So iniling ko na tayo pong lahat ay tumayo. Amen. At sa mga oras na ito ay sama-sama nating papurihan ng ating Panginoon at alam ko sa ating pag-aawitan, amen, ay nakamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating praise and worship team na talagang ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng magandang praise and worship. Maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, God. Maraming po salamat sa araw na ito, God, sa panibagong kalakasan at muli po ay narito kami upang sama-sama kang papurihan at pasalamatan, Lord. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan at kami narito ngayon ay may panibagong lakas na nagpupuri sa iyo, God. Hallelujah. Nais po ka naming pasalamatan sa lahat ng bagay nito, Panginoon. At muli, O Lord, alam namin sa araw na ito ay mayroon kang mensahe, O God, at ikaw po ay patuloy na malayang kikilos sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. Lord, gagamitin mo lang po ang lingkod upang mangusap sa bawat isa at patuloy na iyahanda ang puso't isipan ng bawat isa upang maunawaan namin ang bawat mensahe na nagmumula sa iyo, God, at uwi ang bawat isa na punong-puno ng kalakasan at panibagong pag-asa na nagmumula sa iyo. Maraming po salamat at binabalik po namin lahat ang papurit pasalamat sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. Okay, tayo po ay makaupo na. Praise God. Sa araw na ito ay alam ko na mayroong mensahe sa ating Panginoon at ihanda po natin ang ating sarili mga batid at focus po natin at po na siya po ay mangungusap sa atin. So ngayong umaga mga batid ay ito po ang ating mensahe. God's providence. Ang dakilang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Diba nakita po natin at alam ko na naranasan po natin na ang Diyos ay diba kailanman ay hindi nagpabaya. Diba nandiyan ang kanyang care sa atin, ang kanyang protection at walang oras na tayo po ay kanyang iniwan. At maging sa ating mga pangailangan ay nandiyan siya na patuloy na nagpo-provide. Praise God. So ito po yung ang pag-uusapan natin, the God's providence. Maring sa mga oras na ito ay mayroon tayong mga kinakaharap sa ating buhay. May mga pagsubok o mga problema o may karamdaman. Pero nakita po natin kung gaano ang pagkilos ng Diyos sa ating mga kapatid. Praise God. So naranasan po natin na tayo po ay nandun na nagsuswimming doon sa karagatan at di ba pag alam natin na abot na abot mo lang yung dagat talagang confidence ka di ba na medyo nag-swimming ka alam mo na hindi ka lulubog abot na abot mo yung iba yung lalim ng dagat. So nandun yung confidence. Pero minsan may dumarating na bigla na lang lumakas yung alon at medyo napunta ka doon sa malalim Diba? Pero di ba ano maranasan mo parang di ba kakakabahan ka dahil ba malalim na to hindi mo na maabot yung pinakailalim So naranasan ko yan one time doon pa sa Ross Boulevard tagal na
Bata pa kami nung nag-swimming kami doon sa may Rose Boulevard pa. So, mababaw lang eh. Pero habang naglalakad ako, napunta na ako doon sa pinakamalalim pala. Mayroon palang butas doon na halos hindi ko na maabot. Amen. Praise God. God bless. So, nangyari mga kapatid, lumubog ako at wala akong nagawa kundi ay magkapalag na lang eh. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid, mayroong isang kamay na nagtulak sa akin at napunta ako doon sa pakting mababaw na. Meron din pagkakataon na kami nagsiswimming, kami mag-surf eh. Di ba, pag mag-surf ka, nandun ka sa surfboard. So habang nandun ako mga kapatid, ay biglang tinanga yung surfboard hanggang sa malalim na pala at hindi na nila ako maabot. Hindi nila alam paano ako kunin dahil napunta sa lakas ng alon eh. So wala kang magagawa kundi magkakawag na lang at hindi ko alam ang aking gagawin. So minsan may pagkakataon sa buhay natin, di ba, na nadun ka eh, na halos feel mo nalulubog ka na eh. Di ba? At wala kang sa sitwasyon na yon, wala kang nasa isip kundi makarating makapunta doon sa mababaw na parte at ikaw ay diba, umahon na eh. So wala kang nasa isip kundi makaalis doon sa kinalalagyan mo. So ganoon din po mga kapatid sa ating buhay. Minsan may dumarating sa atin na mga pagsubok, mga sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin mo. Ang focus mo ay makaalis ka lang doon eh. Amen? Pero mabuti ang Panginoon mga kapatid sa ating buhay. So anumang sitwasyon meron tayo, nandiyan ang ating Diyos mga kapatid na pilit kang iaahon sa anumang pagkakalunod mo mga kapatid. Praise God. Kaya nga sa mga oras na ito, maaaring may sitwasyon ka sa buhay mo na tila mahirap na sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin mo at wala ka nang aasahan kundi ang ating Panginoon. Praise God. Pero ang mabuti mga kapatid, kailangan natin sa mga oras na ito ang ating Diyos. Amen? Na kailangan mga kapatid na tayo po ay magkaroon muli ng kalakasan, spiritual strength, upang maramdaman natin na ang Diyos ay nandyan lang at kailanman ay hindi tayo pinabayaan. Amen? Kagaya sa aming sitwasyon na hindi namin alam kung ano mangyayari, maging ang mga doktor, ang mga gamot, sa aking kapatid na mayroong karamdaman, pero kami mga kapatid ay nananalig na nandyan ng Diyos. Amen? Na nandyan na kailanman ay hindi siya magpapabaya. So sa ating buhay mga kapatid, wala tayong aasahan kundi ang Diyos, di ba, na patuloy na kumikilos sa ating buhay. At hindi natin naramdaman na walang panahon, walang oras na tayo po ay pinabayaan ng Diyos. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So makikita mo natin ang God's providence. The God's divine providence na patuloy na kumikilos sa ating buhay. So sa ating key verse, pamilyar sa ating verse, ang verse na ito. Sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Alaman natin sa Tagalog, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So itong verse na ito ay nagpapatibay sa atin sapagkat alam natin na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay nagkakalakip-lakip para sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? So what is mean by divine providence? So what is divine providence?
providence sums up the basic biblical teachings about God's relationship to His Word. So ito mga kapatid ang pangahawakan natin na kung paano ang sinalita ng Diyos ay at ang bawat pangako niya ay pangahawakan natin. So providence indicates God's care for and supervision of all things from the moment of creation to eternity. So ito po ang ating Diyos mga kapatid na patuloy na kumikilos mula pa ng kanyang nilalang ang mundong ito. Nandiyan po mga kapatid ang kanyang pagkilos at patnubay sa kanyang mga nilikha. Diba? Kaya makita po natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. So the word providence, yung pro means before. Diba? Pag sinabi mong pro ay before. So yung vidence, doon kinuha yung word na video o yung visible means to see. Kaya providence means to see before. Amen? So this means that God sees before and plans accordingly. Kaya makita po natin mga kapatid na the providence of God, na alam ng Diyos ang bawat nangyayari sa ating mga kapatid. So hindi pa man nangyayari, di ba, ay alam na ng Diyos, di ba, kung ano yung mga bagay na kanyang pinalano sa bawat isa sa atin. Kaya kung ano man sitwasyon natin mga kapatid ay nandun yung kapanalagan sapagat alam natin. Di ba? Alam ng Diyos ang bawat nangyayari. Di ba? Ang mas kasalukuyan at doon sa mga pinangaharap, sa hinaharap natin, alam natin na alam ng Diyos ang mangyayari. Kaya pinangahawakan natin yung di ba, Jeremiah chapter 29 verse 11, na gaya na sinabi ng ating Panginoon kay Prophet Jeremiah, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and to give you hope in the future." So pinangahawakan natin na sa atin man ay mayroong magandang plano ang Diyos mga kapatid. Amen? At ang plano niya mga kapatid ay pawang maganda at para sa ikabubuti natin. Praise God. So hindi nilikha ng Diyos mga kapatid ang mundong ang kanyang nilikha. So di ba parang hindi lang tayo nilikha dito at pagkatapos na lang ay iniwan na lang Di ba nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan at nilagay doon sina Eva at Adan, may plano na ang Diyos Di ba? Hindi sinabi na bahala na kayo diyan So nado mga kapatid ay na kayo na yung bahalang gumawa ng paraan nyo, paano kayo kakain, paano kayong buhay. So provided na ng Diyos ang lahat Amen. So nakita po natin na mula nung umpisa ay hindi tayo iniwan ng ating Diyos mga kapatid. So nadyan kasama doon kasama ang lahat ng mga bagay na ito mga kapatid, yung magandang plano niya para sa bawat isa na kanyang nilikha. Praise God. So alam po natin na God is in control Kontrolado niya po ang lahat ng mga bagay. Di ba? Hindi lang nangyari ang mga bagay, kundi ito ay kontrolado niya. Kagaya ng mga bagay na nangyayari sa atin mga kapatid ay, kung titingnan po natin, kasama pala ito sa magandang plano niya para sa atin. Praise God. At kaya lang kung minsan mga kapatid, may mga bagay na ginagawa tayo na minsan alam natin, nalihis doon sa kapag-aanan ng Diyos. Amen. Na alam natin na ito yung itang bagay na may ginagawa tayo na hindi na pala ito ayon sa ating Panginoon So minsan, ano nangyayari mga kapatid? Consequences sa mga bagay na nagawa natin. May mga bagay na nangyayari sa atin na, Lord, bakit nangyayari ito? Consequences ito mga kapatid, sa mga bagay na, di ba, na mali, na alam mo nang mali ay
ginawa mo pa. Praise God. Pero mabuti ang Diyos, mga kapatid. Sa panahon na tayo po ay nawala na naliligaw o lumilihis sa plano niya, mga kapatid, nandiyan pa rin ang kanyang makamay upang tayo po ay iligtas. Amen. Para dalhin niya tayo doon sa magandang plano niya sa ating buhay. Praise God. So ito po, mga kapatid, ay nakita po natin na God is in control. So ang kailangan lang sumunod tayo, mga kapatid, doon sa plano at nais niya sa ating buhay. Praise God. So mayroon pong isang missionary na inangkin niya po na siya po ay tinawag sa lugar na yon, na halos siya po ay nagsimula ng nangaral at naging maganda na yung gawain. Pero doon sa inaasam niya na parang, Lord, bakit eto pa lang Nagsimula na siya, mga kapatid, at ilang years na parang, Lord, bakit ito pa lang yung naabot namin? Pero sumagot sa kanyang Panginoon, sa kanyang panalangin, sabi niya, it isn't the end result that I was interested. Sabi niya, it was the process of getting here. So hindi daw, mga kapatid, doon sa ano ba yung natapos mo, ang tinitingnan ng Panginoon ay nadun ka na sa inumpisa mo at ikaw ay nasa proseso at patuloy na gumagawa. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, ay minsan ay maiinip tayo, Lord, bakit wala pa kami sumusunod sa kalooban mo at tila ay hindi pa natin nakikita yung magandang resulta. Pero ang maganda, mga kapatid, tayo po ay sumunod na, amen, at sinimulan yung nais ng Panginoon. Praise God, at alam natin na ang Diyos ay hindi pa tapos at siya po ay patuloy na kumikilos. Praise God. Kaya nga sa buhay natin, sa Philippians chapter 1 verse 6, di ba, na God is not yet finished with you yet. Hindi pa tapos, mga kapatid. Ang Diyos po ay patuloy na kumikilos, amen, para doon sa magandang plano niya para sa iyo. Praise God. Kaya nga doon sa ating verse, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, ano po ang ibig sabihin to, mga batid? Hindi sinabi ni Apostle Paul that whatever happens to Christian is good. Diba? Hindi lahat ay nangyayari ay maganda. May mga bagay din na nangyayari na hindi maganda. At hindi niya sinabi na all things work out, all things for our comfort, for our convenience. Diba? At minsan may mga bagay, mga kapatid, na nangyayari na hindi tayo komportable sa mga sitwasyon. Pero sinabi ni Apostle Paul that all things work out for the best. Amen. Or all things will work out for good. Amen. So lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay pawang sa ikabubuti natin, mga kapatid. Praise God. Kaya nga ang minsan tinitingnan natin na tila ay hindi magandang bagay na nangyayari sa atin. Pero nakikita po natin ay kasama doon sa plano ng ating Panginoon. So kung babalikan po natin sa ating Romans, sa Book of Romans chapter 8, doon sa verse 18, sa context, makita po daw, mga kapatid, sa verse 18, sabi daw, for I consider that sufferings of this present time are not worthy to compare with the glory which shall be revealed in us. Sa Tagalog, sabi niya, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat dapat maitumbas
sa kaluwalhatiang sapagkat napunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Praise God. So, nakita po natin doon sa present suffering, amen, kaya kung anong naranasan pa natin mga kapatid ay kung ikukumpara natin doon sa magandang plano ng Diyos sa atin, diba, ay diba, wala pa yan mga kapatid. Praise God. So kung isipin po natin mga kapatid, kasama sa, alam ba, yung mga alam natin na ang mga problema na marating ay kasama sa buhay. Di ba? Part ng life natin. May mga sitwasyon na hindi naman lahat ay nagiging maganda eh. Praise God. At nakita ng Panginoon na tayo po ay nasa sa broken world. Amen. Nandito po tayo sa mundo na talagang na bagsak na kalagayan. Amen. At dito mga kapatid ay minsan may sitwasyon talaga na tayo po ay nahihirapan. Minsan may mga sitwasyon na dinadaanan tayo na medyo mahirap. Pero kung ikukumpara mga kapatid, doon sa magandang plano ng Diyos mga kapatid, amen, gabi, wala sa kalintingan yung dinadaanan natin. Praise God. Sabi niya, for I consider the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed on us. So, iahayag po na sa ating mga kapatid, sa atin, yung dinadaanan natin sa buhay nito mga kapatid, grabe, doon sa hinanda sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga ito yung hope of every Christian eh. Amen. Ito po yung eternal life na hinanda po sa atin ng ating Panginoon. So sandaling hirap na dinaanan dito sa mundo, pero after na mga kapatid, hallelujah, ito yung magandang bagay na hinanda sa atin ng ating Panginoon. Amen. At ito po yung maganda. Yung pinag-uusapan po natin na eternal life ay hindi natin maranasan pag tayo ay nandun na sa kabilang buhay. Amen? So eternity is begins from here to diba, to eternity. So maranasan na po natin mga kapatid, nung tinanggap pa lang natin ang Panginoon sa ating buhay, ating Diyos sa ating buhay, amen. Dito nagsimula, maranasan na po natin yung magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya nga hindi natapos doon eh. Bagamat minsan ay may kumpara doon sa mga bagay na hinaharap natin. Gabi, kung ipapakita ng Panginoon, after noon, mayroon pang gabi na hinanda sa atin ng Diyos eh. Diba? Kaya talagang minsan ay kung titignan po natin, way back, alam ko lahat tayo ay mayroong mga patotoo. Saan tayo naroon ngayon? Kung titignan natin, grabe pala yung dinaanan ko. Amen. At ito ka na, nalampasan mo yung mga pagsubok na yan, na dinaanan mo. Pero kung ikaw ay sumuko noon, amen, nasan ka na kaya ngayon? Kaya kung inaalala po namin yung testimony, kung paano kami tinawag ng Panginoon, paano mga kapatid na nagsimula ang gawain sa lugar na ito. Sabi nga, dumaan talaga din sa www.com eh. Talagang time na walang-wala eh. Na hindi mo alam kung saan kukunin yung mga pangailangan mo everyday. Mga anak namin nag-aaral pa. Pero nakita namin mga kapatid, gaano ang Diyos kumilos mga kapatid. Yung mga tao na ginamit niya upang kami ay makasurvive. Mga tao mga kapatid na ginamit upang ang ating church ay may tayo. Diba? At nakita na po natin, gabi ang ginawa ng ating Panginoon.
Praise God. Kaya dapat isipin natin palagi mga kapatid, na hindi pa po tapos ang Diyos. Amen? Na siya po ay patuloy na kumikilos. Praise God. At ikukumpara natin doon sa magandang plano niya mga kapatid ay wala yang pinagdadaanan natin mga kapatid. Praise God. So i-declare po natin, amen, na ito ay madatapos din at maranasan natin yung magandang plano ng Diyos sa atin. Praise God. Hallelujah. So, kung dito po natin sa verse 18 at doon sa verse 39, in the future, sa future mga kapatid, sa Romans chapter 8, verse 35, sabi, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? 36, is it written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Sabi ni Apostle Paul, no, in all these things we are more than conqueror through Him who loved us. Praise God. So nakita po natin mga kapatid, bagamat kagaya ni Apostle Paul, marami siyang dinaanan mga kapatid. Pero sabi niya, we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mananagumpay. And sa 38 to 39, sabi niya, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else is in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Praise God. Tagalog. Sabi niya, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So nakita po natin na walang makapaghiwalay sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kahit anumang kahirapan yan, kahit anumang mga bagay na dinadaanan natin mga kapatid, praise God. Sabi ng Apostle Paul, we are more than conqueror. Kaya kung anumang mga pinagdadaanan mo ngayon, amen, ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Praise God. Isang araw makita mo na, amen, na ikaw ay nagtagumpay dahil sa ating Panginoon. Praise God. Kaya hindi ito makakapaghiwalay sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Ang anumang sitwasyon na dinadaanan mo, so patuloy tayo mga kapatid. Amen? So ito yung magiging kalakasan natin na sapagkat alam natin na mayroong magandang plano ang Diyos para sa atin. Praise God. Isang example mga kapatid, si Apostle Paul na alam po natin yung kanyang naranasan. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 12. Pero ito po yung sinabi niya mga kapatid. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel.
Sabi niya, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyayari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Ayan. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at mga iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang yon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Praise God. So imagine, ang sabi ni Apostle Paul, but I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. Alam natin yung naranasan niya. Siya po ay pinahirapan, di ba? Siya po ay dumanas na ibang sakit at siya po ay nabilanggo, nakabagtulina. Doon sa bagtulina ay nakagapo sa kanyang kamay at paa at gwardyado na ilang bantay. Pero sabi niya, alam ko ang lahat ng nangyari sa akin ay para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. So imagine, ito yung perspective niya eh. Ito yung kanyang pananaw sa nangyari sa kanya. So sa iba kung ito ay nangyari, di ba, parang ikaw ay bagsak na at wala nang pag-asa. Lord, bakit sa ginawa ko ay ito yung nangyari sa akin, ako ay nabilanggo. Pero mga kapatid, nakita niya, ito ay nangyari para sa ikabubuti. Amen. Para maipalaganap pa ang salita ng Panginoon. So habang siya po ay nakabagtulina, yung mga bantay na naka-assign doon, 24 hours na papalit-palit ay ito po ay kanyang na pangalan. Amen. So naligtas yung mga gwardiya na nakabanday sa kanya. Amen. So lahat ng mga gwardiya na naroon ay nasyaran niya ng Word of God. Diba? Kung wala siya sa bilangguan, hindi niya masisyaran yung mga tao doon sa palasyo. Diba? Sa bilangguan, wala naman doon na cell ministry. Walang makakapasok doon. So nakapasok niya doon, mga kapatid, nabilanggo siya, naihayag niya ang salita ng Diyos. At bukod doon ay naging kalakasan ng mga kapatiran, mga kapatid, para sila po ay patuloy na maging matibay sa paglilingkod. Amen? So lalo silang naging masigasig, mga kapatid, at siya po ay naging kalakasan ng mga kapatiran. So kaya pakita natin, mga kapatid, tiniuring ni Apostle Paul na lahat ng nangyari sa kanya ay para sa ikabubuti. Amen? Kaya magiging ito yung pananaw natin. Ano mang sitwasyon mo, that all things work together for good. May magandang plano ang Diyos, mga kapatid. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maging isang classic example pa, mga kapatid, si Joseph. So alam natin, mga kapatid, si Joseph, mga kapatid, ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid dahil sa kanyang panaginip na sila ay yuyuko sa kanya, maging ang kanyang mga magulang. Siya po ay pinagtangkaan na patayin hanggang sa siya po ay napagkasunduan ng kanyang mga kapatid na siya po ay ibenta na lang. So siya po, mga kapatid, ay nakarating sa Ehipto, naging alipin. Pero sa Ehipto, mga kapatid, ay siya po, mga kapatid, ay naging katiwala ni Potiphar at hindi natapos doon. Siya po ay pinagbintangan, di ba, nang hindi maganda ng kanyang asawa hanggang siya po ay nakulong. At doon pala sa bilangguan, doon niya makikilala ang butler o yung katiwala ng hari, mga kapatid, na siyang magbabalita dahil ang hari ay nagkaroon ng panaginip na magkakaroon ng ilang taon na tagutom. Diba? At ito ay napailiwanag ni Joseph, mga kapatid. At dahil doon, naligtas ang buong Ehipto. So bago magkaroon ng tagutom, sila po ay nakapaghanda. At siya po ay naging kanang kamay ng Paraon. At dito, mga kapatid, isang araw, yung kanyang mga kapatid ay naghahanap ng pagkain at nakarating doon sa Ehipto.
'Di ba? At hindi siya nakilala, pero nakilala niya yung kanyang mga kapatid. So, nung nakilala siya mga kapatid, natakot ang kanyang mga kapatid na baka sila ay ipapatay ni Joseph. Pero ano ang sabi niya mga kapatid? Sa Genesis chapter 50 verse 20, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Amen. Praise God. Gabi, nung nakaharap niya ang kanyang mga batid, nagtangka sa kanya, sa Tagalog, nagtangka sa kanya na patayin siya. Diba? So nakita niyang positibong bagay, kaya pala nangyari to para mailigtas niya hindi lang ang buong Ehipto, pati ang kanyang angkan mga kapatid ay maligtas. Amen. Sabi niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot niyo ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami ngayon. So, amen. Di ba? Nakita po natin, anumang sitwasyon, that is for good. Bagaman nakikita natin na hindi magandang nangyari, pero later on, kaya pala ginawa ng Diyos to para sa magandang plano niya para sa akin. At para sa magandang plano niya doon sa mga iba na nais niya na gamitin ka. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga dito mga kapatid ay makikita po natin the divine providence of God. Ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hindi natin nakita pero ang Diyos po ay mayroong magandang plano. Amen? At sa ating buhay, pinapakita doon mga kapatid, doon sa kanyang hinirang, doon sa kanya ay nagsisunod. Kaya nga dito makita po natin, and we know that all things work together for good to those who love God. Lahat ay nagkakalakip-lakip at gumagawa ng maganda doon sa mga umiibig sa Kanya. And to those who are called according to His purpose. Amen. So nakita po natin, doon sa mga sumunod sa ating Panginoon, ibinigay ang kanilang buhay. Kaya nga sa mga tao na hindi nila pwedeng angkinin that all things work together for good. Kasi ito ay para doon sa mga hinirang ng Diyos na ibinigay ang kanilang buhay at ngayon sila po ay umaasa na ang Diyos na ang bahala, di ba, sa kanyang buhay. So may mga tao mga kapatid na nabubuhay ba sa sarili lang nila Kaya ko mga bagay nito. Di ba so ang consequences doon sa mga bagay na plano nila. Kaya mga kapatid, ang ating buong tagumpay ay hindi doon sa sarili mong lakas Hindi mo sa sariling talino Amen. So ito po mga kapatid ay sa biyaya ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin. Kaya hindi tayo biktima mga kapatid ng mga aksidente lang na nangyari sa mundo Di ba? Inisip natin na mga bagay ito ay aksidente lang O iba ay sinuwerte lang Amen. So hindi tayo naniniwala mga kapatid, sapagkat naniniwala tayo mga kapatid na ito ay kasama doon sa magandang plano ng Diyos. Amen. Ikaw ay pinagpala ng Diyos at siya ay mayroong magandang plano sa iyong buhay. Kaya nga sa mundo mga kapatid, ito yung nais ng Diyos Ang bawat tao ay makakilala sa Kanya, maibigay ang Kanyang buhay. So hindi po reliyon ang pinag-usapan, kundi ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kapag naibigay mo na ang buhay mo, di ba, at sumunod ka doon sa kalooban niya, makita mo yung magandang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya nga ito yung pag-ibig ng Diyos ito po ay para sa lahat.
paanyaya sa lahat ng tao. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." So, hindi niya gusto, mga kapatid, na ganun ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Amen. Kaya nga, mga kapatid, na hindi niya gusto na isa man ay mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Amen. Kaya ang gagawin lang natin, mga kapatid, ay tanggapin siya sa ating buhay. Ang ating kaligtasan ay hindi sa pamagitan na sa ating sariling gawa. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ito po, mga kapatid, ang paangyaya ng ating Panginoon. So dinanas niya ang hirap upang maranasan natin ang buhay na masagana. Amen. Upang magkaroon tayo ng buhay. Amen. Tanggapin natin ang buhay na walang hanggan na inalok sa atin ng Panginoon. Sabi sa John chapter 10, verse 10, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy." Sabi ng Panginoon, "I have come that you may have life and that they may have it more abundantly." Hindi nais ng Diyos na mamuhay lang tayo dito sa mundong ito, kundi mabuhay na may kasaganaan, mga kapatid. Amen? At matatagpuan lang natin yan, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi sa Romans 8:32, "Who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things?" Amen. Kung naibigay na nating Panginoon ang kanyang buhay, kanyang bugtong na anak, ang pinakamahalagang bagay, ano pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos para sa iyo? Hallelujah. Kaya, napakabuti, mga kapatid. Amen. Dahil sa ginawa ng ating Diyos sa krus ng Kalbaryo, amen, naranasan natin, natamasa natin ang buhay na nais niya, mga kapatid. Hallelujah. So remember, na lahat ng mga bagay ay ayon sa kanyang kalooban. Yan. So remember that God work with purpose. Amen. Nagdagan mula. At pakidagdagan. Remember that God work with purpose. Amen. So, nakita po natin, it work out for good. Amen. So, merong, ang lahat ng mga bagay ay ayon sa kanyang purpose, mga kapatid. Hindi nangyari ang mga bagay, mga kapatid, sa isang aksidente lang. O dahil sa isang ikaw ay naswerte lang. Amen. Kundi kasama ito sa plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. And God, and remember that God work in progress. Amen. So patuloy siyang gumagawa, kumikilos. Amen. So hindi pa tapos ang Diyos, mga kapatid. Amen. So nandun yung hope na pagkatapos ito ay ito yung magandang plano ng Diyos. Maring ikaw ay hinahanda pa ng ating Panginoon. So may mga bagay na inaayos. Amen. Pero hindi pa tapos ang story, mga kapatid. Amen. Kumbaga sa isang pelikula, 'di ba, mayroong magandang ending dapat. Amen. So hindi pa tapos, mga kapatid, ang Diyos. Amen. Siya po ay working in progress. Praise God. Hallelujah. At ang last, remember that God is work with protection. Amen. So nado, mga kapatid, na makita po natin sa ating buhay
maring minsan ikaw ay nawawalay, pero nandun pa rin mga kapatid, dadalhin ka ng Panginoon doon sa magandang plano niya para sa iyo. Amen. So sa direction na nais niya. So minsan ikaw ay naliligaw, pero patuloy mga kapatid na ikaw ay aalisin doon sa ibang landas na minsan ay amen, minsan ay lumilis ka ng landas eh. Pero nado mga kapatid, ang protection ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi kung ang Diyos ay nasa atin, sino pa ang laban sa atin? Amen. So nadong palagi mga kapatid. Kaya way back kung isipin ko noon na nung tinanggap ko ang Panginoon, praise God, na ano kaya kung hindi ako tinawag ng ating Panginoon? Ano kaya yung buhay ko ngayon kung ako ay hindi sumunod doon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid? Amen. Nasaan kaya ako? Maaaring sa kabataan ko na naligaw na ako na landas. Amen. At ako ay naagaw ng kaaway, pero hindi pinahintulutan ng Panginoon yung mga kapatid. Dahil alam ng Diyos na isang araw, ako ay gagamitin niya, mga kapatid. Amen. Kaya makita po sa ating buhay, mga kapatid, isipin natin, mga kapatid, na God is in control. Meron siyang purpose sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, at siya po ay hindi patapos. And along the way, mga kapatid, sa ating journey, kailanman ay hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Nandiyan ang kanyang protection. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. So tayo mong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise God. Sa ating big idea, yan. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. All things are working according to His plan. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Lahat ng mga bagay ay, amen, ay nagkakalakip-lapit, gumagawa para sa magandang plano ng Diyos sa atin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At alam ko, mga kapatid, na ang Diyos ay mayroong magandang plano sa bawat isa sa atin. Amen. So, minsan, ikaw ay nagtatanong, Lord, bakit hanggang ngayon, ito pa rin yung naranasan ko. Hindi pa po tapos ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mayroon siyang magandang plano. At kailanman ay hindi niya tayo pinabayaan, mga kapatid. Nandiyan ang kanyang mga kamay na patuloy na kumikilos. Ang divine protection ng ating Panginoon, divine providence, ang kanyang pag-ibig, patuloy na pagkilos sa atin. Hallelujah, hallelujah. Sa mga oras na ito, mga kapatid, ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Nais niyang akapin ka, mga kapatid. Hallelujah. Ano bang sitwasyon mo sa mga oras na ito? Praise God. Isipin mo palagi na kailanman ay hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Na ang Diyos ay mayroong magandang plano sa iyong buhay. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hallelujah. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Tinataas namin. Ikaw po ang inaasahan ka namin, Panginoon. Hallelujah. May mga problema man, Panginoon. May mga kabigatan. Praise God. Alam namin, Panginoon, na nandyan ka palagi. Praise God, na ikaw ay patuloy na kumikilos. Hallelujah. Doon sa kapangaanan na hindi namin alam, Panginoon. Pero, God, ikaw ay patuloy na kumikilos, maging hindi namin nakikita. Hallelujah. Kaya sa iyo kami umaasa, Panginoon.